Isang babae ang nagpanggap na tagapaghugas ng sasakyan at lumapit upang punasan ang windshield ng isang armored vehicle. Sa kanyang brush, may nakatagong scanning device. Palihim niyang iniscan ang chassis number ng sasakyan. Hindi alam ng mga gwardiya ang kanyang ginawa at agad siyang binayaran upang umalis. Pagkalayo, mabilis niyang ikinonekta ang scanner sa kanyang cellphone at ipinadala ang data sa kanyang kasabwat. Matapos matanggap ang data, agad na hinak ni Paul ang control system ng sasakyan. Bigla niyang tinaasan ang temperatura sa loob. Sinubukan ng convoy captain na buksan ang aircon, ngunit hindi na nila ito makontrol. Napagdesisyunan nilang lumipat ng sasakyan at pinaunang lumabas ang ibang miyembro upang siguruhing ligtas ang paligid. Matapos makumpirmang walang banta, bumaba ang captain dala ang kahon ng mga diamante. Pero hindi bumukas ang pinto. Biglang umandar ang sasakyan, si Paul ang may kontrol. Biglang bumilis ang sasakyan at bumangga sa likod ng convoy. Nadapa ang captain ngunit agad bumangon at sinubukang kontrolin ang manibela at apakan ang preno, walang epekto. Wala na siyang kontrol sa sasakyan. Patuloy itong bumangga sa mga sasakyang nasa unahan. Sinubukan ng FBI na harangan ang sasakyan gamit ang dalawang patrol cars. Paulit-ulit nilang binangga ito, pero hindi pa rin bumagal. Sa isang madilim na lagusan, biglang nagsagawa ng 180-degree drift turn si Paul upang makalayo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang warehouse. Inakala ng captain na ligtas na siya. Biglang lumabas ang isang truck at itinulak ang kanyang sasakyan papasok sa warehouse. Agad na nagsara ang mga pinto. Nasilaw siya sa biglang sindi ng napakaliwanag na ilaw. Pinaputukan niya ito, pero tumalbog lang ang mga bala sa bulletproof windshield. Biglang tumugtog ang nakakabinging tunog. Binuksan ni Paul ang hood at ikinonekta ang exhaust pipe upang maglabas ng carbon dioxide sa loob ng sasakyan. Sinubukan ng captain takpan ng vents, pero wala siyang nagawa. Patuloy siyang nahirapan sa paghinga hanggang sa mawalan siya ng malay. Pero hindi niya binitawan ang kahon ng mga diamante. Pagdating ng FBI, binuksan nila ang kahon. Ang tanging natira sa loob ay ang perang ibinayad sa babaeng tagapaghugas ng sasakyan. Samantala, ang mga diamante na nagkakahalaga ng daan-daang milyon hawak na ni Paul.